kay Direk. Kay Noel naman, yung role mo dito, bata ka pa rin. Yes po, ako po yung kapatid ni Kuya Vic sa film. Ang pangalan po ng character ko dito si Jackson. Hindi po Jackson, Jackson. Jackson, so, bata ka pa dito, pero medyo binata ka na. Ano ka ba? Paano yung adjustment? Kung dumaan ka na sa awkward stage, kasi you started as child actor, bata ka pa lang, may award ka na agad na natanggap. Oo, kickboxingero. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung projects mo. Pero kamusta yung adjustment mo nung medyo awkward ka na? Dahil sabi mo kanina sa interview natin, nag-stage ka na muna ngayon. Yun ba yung isa sa mga fallback mo pag medyo mahirap ka na bigyan ng role, kaya mag-entablado ka muna? Theater. Okay po. I wouldn't call theater my fallback plan. Ano po siya? It's really my passion. Pero going back to the question yung po sa awkward stage ko po, naalala ko po yung panahon na nag-Your Face Sounds Familiar Kids pa rin po ako. Doon ko po na-experience yung awkward stage ko. Doon po ako dumaan talaga sa puberty kasi naalala ko po yung una kong artista na ginaya nun si Michael Jackson. Hindi ko po maabot yung kanta niya ng maayos. Yung na po yung lumalabas sa akin. So, nung mga panahon po ng Your Face Sounds Familiar Kids, doon po ako talaga nahirapan sa awkward stage ng transitioning from being a child to a teenager. Pero dito po sa film na to kasi, yung character ko po, marami po siyang pimples. So, medyo teenager po talaga siya dito sa film na ito and going through a lot of dilemmas in terms of sa social circle niya. Kasi kami po ni KD sa film na to, kami po yung mag-best friend dito na gusto namin sumali dun sa mga cool kids. So yun po, I think marami pong kabataan ng dumadaan sa ganong stage na parang gusto nilang maging katulad ng ibang tao. So, sa film po na to, masasabi ko po na I'm going through that kind of awkward stage. Yung hindi pa kilala yung sarili ko, getting to know what my image is, while going through something sa household ko, which sa totoo buhay, marami pong nakaka-experience. Oo. Pero ngayon, okay na. Okay. Opo. Okay. Okay. Thank you, Noel. Thank you po. Kay Dominic naman, seems ngayon sa movie na to, yung mga kasamahan mo, dati mo na mga nakakatrabaho mo na sa ABS. Hindi walang ano yun, hindi na sa edad ha. Hindi dati mo nakakatrabaho mo na sa... Hindi naman. Hanggang ko na po. Hindi naman. Hindi mga nakakatrabaho mo sa ABS-CBN ka pa. Tapos, ngayon, ang show mo sa GMA7, kamusta mas na-enjoy mo ba ngayon dahil lumawak yung field ng anong trabaho mo, dami mo ng mga nakakatrabaho, hindi lang, since parang ano ka talaga, komportable ka sa mga nakakatrabaho mo sa ABS-CBN. Tapos, may regular show ako sa GMA7. Mas na-enjoy mo ba ito ngayon na parang lumawak yung circle of friends mo, kumbaga? Well, I'm thankful because hindi naman natin gusto na magsara yung ating stasyon. But eventually, I was offered that show nung time na natapos ako dun sa Huwag Ka Mangamba. And then, pinayagan din naman ako ng director. They were open about it. So, it's a good experience kasi 25 years ako sa ABS. So, natutuwa rin naman ako, very thankful because the show has been running for a year already. And it's a good experience na makatrabaho mo yung sa kabila na yung ibang kultura. You don't compare, but at least you see yung nasa ibang tahanan. Parang wala rin naman magkakaiba. Pero at least you get to work with other co-actors. And when I attended the gala, nakakatuwa rin because they were all yung nakabukas sa pintuan. Pag nakikita mo, Accommodating, warm sila. Very accommodating. Parang yung pagkakilala mo sa kanila, may sabihin, parang kasama na sa panalita nila, I hope to work with you soon. Yung ganun. So, gaya na sinasabi ni Joshua, hindi natin iniisip kung ano. Sabi ni Jane kanina, maliit na role, dalawa lang eksena, whatever. As long as it's worked, it's worked. You have to give justice to it. And mahal ko itong trabaho ko, kaya ako nandito 26. Next year will be my 26th year. I never imagined myself being in this business. Never dreamt of it, but
feeling ko dito na ako mamamatay. Ito na yung kaligayahan ko. Being with my new homies, mga kabataan. And whether matanda, I accepted it already. And what's important is, the more ng mga nakakatrabaho ko, mga bago, mga bata, the merrier. Mas masaya. Kakaibang istasyon, mas masaya. I think it's about time for us to collaborate, to help each other. Siguro panahon na yun nga, huwag na tayo maghiwalay-hiwalay at magsama-sama. Nakakatuwa yung seeing everyone. I saw Josh there, Yes. nung gala. So nakakatuwa yung mga bosses natin doon, sila Tito Cory, sila Boss Carlo. So it's good to see everyone being with, kahit yung boss ko ngayon sa TV5 ngayon, si Guido was our boss sa Talk and Text. So parang ang daming pintuan na nagbubukas. Akala natin nagsara, pero paminsan pag tatanungin natin, may nagbubukas sa pintuan pag pinagsarahan tayo. Yun ang mas marami mga pinto ang nabukas. Hopefully, yes. For everyone, not just for me, for everyone. Thank you, Dominic. Kay Jane naman, dalawang questions na naman. Kay Jane naman, kamusta after medyo ibang-iba ka doon sa swing, napaka-daring mo this time? Wholesome naman. Hindi ba malilito yung mga fans mo? Nandun pa rin talaga yung support nila kahit anong klaseng genre ng pelikula ginagawa mo? Yun naman po din yung gusto ko. Gusto ko mapakita yung versatile na side ko. So gusto ko na kaya ko kahit anong role na ibigay sa akin, may it be for comedy, horror, drama, kahit ano yan, kaya kong gawin or gagawin ko ng justice yung role. Pero Mas gusto ko nga din na iiba-iba eh, kasi nakakapag-explore din ako, na-challenge din ako. So yun. open ka pa rin sa future projects na pwedeng gawin mo ulit yung ginawa mo sa swing na gano'n ka-daring? Oo. Baka mamaya, larong bata na pa yung swing. Oo. Then parang yun nga po, we wanna give parang variations. So kung may gagawin naman po na gano'n, kung kailangan sa story, depende din po. So, yun, depende po. Depende sa project din. Last na lang kay Ria. Ria, artista ka pa rin, producer ka na. Yes. Di ba? Kumusta ngayon pag may ginagawa kang project? Ikaw ba, pinag-aaralan mo rin yung movie production pa rin, lalo na nagsisimula ka pa rin as producer? At kamusta na rin yung ang venture ng Nathan Productions ninyo dito sa masusunod yung project? Kaya sabi nila, kaya daw po ako naka-blazer kasi producer. Mukhang producer na rin. Diba? Hindi, ano po, it's a new experience, it's nice. If anything, nakakatuwa kasi nagagamit ko lalo yung mga pinag-aralan ko nung college. I mean, the only thing that college is, because I took up comm arts, so it goes hand in hand din naman with production, so masaya. Right now with Nathan, our latest project that we're selling right now is yung the film. We acquired that when we went to Cannes noong October. And I'm just so excited for everybody to see it. Medyo art film, pero it's just nice na we're able to get the Korean film into the Philippines. And yun, it's exciting to see kasi our goal naman talaga in Nathan is to bring out the Philippine talents internationally and to bring in good material that people should be seeing here. Pero ikaw ba, pag may ginagawa kang movie or anything, pinag-aaralan mo rin based Oo naman po, I feel like na ma-apply mo sa pag-produce mo? if anything po, it's made me a little bit more empathetic, especially towards production. Yung parang, okay, mas medyo, like you empathize with them more because you understand the side a lot more. And as an actor, I guess it's also helped me because alam ko na yung reality of the behind the scenes na I become less siguro idealistic about things and you become a little bit more realistic about the industry that we're running in. And yeah, yun po. Okay naman po. It's been fun. Pero I think like as a producer, ayoko sana something that I star in. Kasi medyo iba yung attachment as an actor and as a producer. Like I said, as an actor, medyo mas idealistic ka. You want what you're working on to be the greatest thing ever, like biggest budget ever. And then as a producer, you know that that's not the reality.
So medyo parang, wag na lang ako magpo-produce ng aantahan ko kasi masakit din siya sa na-actress sometimes. So pag producer, hindi ikaw ang artista. Ideally, Ah. ideally naman po. But of course, I mean, I have some concepts na I want to work on, and I think that's the whole point of it, for us to be able to do things we want to work on, do things we think people should be seeing, with especially like the people that we say are underrated and stuff in the industry. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Mr. Gorgie. May habol pa ako sa question kay Joshua. Kanina nabanggit mo yung character mo, naghahabol kay Heaven, bulag sa pag-ibig. May pinaghugutan ka ba ron? Bulag sa pag-ibig? Bulag ka na ba sa pag-ibig? Wala rin. Parang wala naman. Magaling na artista lang po talaga si Joshua, kaya kapani-maniwala po. Meron bang isang... May habol lang pala ako, sorry, naalala ko lang. Kasi in-interview namin si Miss Maricel noong isang araw sa PBB, parang Grabos of Paraiso, nag-join siya. And sinabi niya, Joshua, na ikaw yung isa sa mga nilulong forward na anong feeling? Na niname ka niya at sinabi niya, magaling ka. Talaga? Actually, kinilig ako ng konti. Nakasmile mo ka doon. Well, saya, syempre, at sana mangyari. Tita Maricel, kung nanonood ka man, yes. Gusto ko rin makatrabaho ko kayo. And sana mangyari lang talaga. Ayan po. So Joshua, with your fame and success mo, kinikilig ka pa rin pagka may nagsasabi sa'yo, ang galing mo, ganyan. Kilig, nandun na yun. Pero nandun ako sa parang hindi ko alam kung ano i-react ko. So, lagi nilang sinasabi sa akin, just say thank you. So, yun, thank you. Hindi ko alam ano i-react ko. Yun na yan. And may kilig, and, kasi syempre na-appreciate nila yung trabaho kong ginawa. Diba? And, Thank you. thank you.